Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Cup Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, na buong strategic partnership ng Pilipinas at Vietnam. Ipinagmalaki ni Pangulong Aquino, dalawang leader hinimukan China na sundin ang international law. With regard to the situation in the East Sea, President and I shared the deep concern over the current extremely dangerous situation caused by China. Janet Lim Napoles walang planong pumasok sa plea bargain agreement sa gobyerno kapalit ng kanyang isisiwalad sa PDAV-SCAM. PhilHealth, ipinagtanggol ng Malacanang. Problema sa pondo, itinanggi. Bago kasi yung sistema, we're now doing on a case-based payment system. So there are some birth pains. But hindi ito because of mismanagement, but nagbago ng sistema. Pagtama naman ang El Nino phenomenon sa bansa, posibleng maantala ng isang buwan. Balitang negosyo natin, Agri-Pinoy Gulayan sa Paaralan Forum, inilusad ng Department of Agriculture at Department of Education. Sa balitang iba yung dagat naman, gobyerno at oposisyon pinulong ng Thai Army kaugnay sa political crisis sa Thailand. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa anumang sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga na po ng Webes, May 22. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Rod Marcelino. Live tayo sa DXRS 918 RMN Surigao, DXRC 900 RMN Zamboanga, DYHB 747 RMN Bacolod, DXIC 711 RMN Iligan at sa RMN Immediate TV Zamboanga. RMN News Negosyo. Live din tayo international via Ustream. Search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po na may himpilan ng RMN Nationwide. Weather muna. RMN News Panahon. Bago ang negosyo mamaya, apektado po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang katimugang Mindanao. Dahil dito'y makakaranas ang Mindanao at Palawan ng maulap na kalangitan na may katamtamang pag-ulan, pakulog o pakidlad. Ang Metro Manila at nalalaming bahagi po ng Pilipinas maging maulap na may pulo-pulong pag-ulan sa dakong hapon o gabi. Inatayang agwat naman ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro po mula 26 hanggang 35 antas ng sentigrado. RMN News Nationwide. Kasama isang strategic partnership ang napagkasunduan ng Pilipinas at Vietnam sa pagbisita ng Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dong sa bansa. Sa joint press con, inianunsyo ng Pangulong Noynoy Aquino isang partnership para pangalagaan ang interes ng dalawang bansa sa isyu ng seguridad, proteksyon sa mayamang dagat at pagpigil sa mga illegal na gawain sa pinagagawang teritoryo. It is not an overstatement when I say that I look forward to increased collaboration between our respective defense agencies. Might I also add that both our nations are looking forward to jointly determining the prerequisites in forging a roadmap towards a strategic partnership. Hinimok din po ng dalawang leader ang China na itigil na ang mga illegal nilang gawain sa South China Sea o West Philippine Sea at sundin ang international law. With regard to the situation in the East Sea, President and I shared the deep concern over the current extremely dangerous situation caused by China's many actions that violate international law.
the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and seriously infringe on the waters of coastal countries. In particular, China's illegal placement of the oil rig Haiyang 981 and deployment of escort vessels to protect the rig deep into the Vietnam's continental shelf and exclusive economic zone have seriously threatened peace, stability, maritime security and safety, and freedom of navigation. Narito sa bansa ang Prime Minister ng Vietnam para dumalo sa World Economic Forum on East Asia. Nag-install naman ng water vaporizing fans ang Ninoy Aquino International Airport para sa pagdating ng delegates ng World Economic Forum on East Asia. Ayon kay NAIA Media Affairs Division Chief Connie Bungag, dadagdagan pa ang mga cooling units na ito sa August para solusyonan ang init sa loob ng airport. Samantala, naglagay naman ang mobile generator sets ang iba't ibang mga hotel sa Makati para sa mga nasabing delegates. Higit naman ni Energy Secretary Carlos Petilla, hindi niya ipinag-utos ang paglalabas ng mga generator sets dahil wala namang inaasahang power failure na magaganap sa Makati at hindi ito dapat problemahin. Problema sa supply ng kuryente, pinatatalakay din sa World Economic Forum. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report! Inamon ng NTUCP Party List Representative Raymond Mendoza ang gobyerno na ipresenta ang estratehiya ng power sector sa World Economic Forum East Asia. Ang amo ng kongresista ay kasunod ng kawalan ng malinaw na solusyon ng Aquino administration sa kakulangan ng supply sa kuryente at ang mataas na singil dito sa bansa. Hindi ano matatalakay ng epektibo ang equitable progress, sustainable growth at regional connectivity sa World Economic Forum kung may mga umiiral na problema tulad ng seguridad, sapat na supply at abot kayang power supply. Ang kawalan din anya ng access sa kuryente ang isa sa pangunahing dahilan ng economic disparity na nagre-resulta sa hindi pagkakapantay-pantay at kahirapan. Inirekomenda nito na sa administrasyon na magpresenta ng malinaw na roadmap para sa agarang pagpapatupad ng 2-year emergency plan solution sa supply sa kuryente. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide! Pangulong Aquino ibibida sa World Economic Forum ang mga accomplishment ng mga administrasyon sa usapin ng ekonomiya. Ang kasama mo sa balita, Deo de Guzman. RMN Report! Magbibigay ngayong araw na ito si Pangulong Noynoy Aquino ng kanyang mensahe sa mga dumalo sa 23rd World Economic Forum East Asia sa Shangri-La Hotel sa Makati City mamayang pasado alas 3 ng hapon. Sa nasabing talumpati ay inaasahang ibibida ni Pangulong Aquino ang mga reformang nagawa ng kanyang administrasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang naman sa mga dadalo mamaya ay sina Vietnam Prime Minister Nguyen Tan Dung at Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono. Ayon naman kay Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman ng WEF, mahigit 3 bilyong katao ang naninirahan sa ASEAN region na may masiglang ekonomiya kaya't mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga pinuno ng mga negosyo sa bansa upang matamo ang pagunlad. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide! Sa iba pang balita, maliban po sa immunity, tiniyak ngayon ang kampo ni Janet Lim na Poles na hindi ito hihingi ng kahit daw ano sa gobyerno kapalit po ng pagbubulgar ng lahat ng nalalaman sa pork barrel scam. Ayon pa rin kay Atty. Bruce Rivera, tagapagsalita ni Napoles, hindi kinukonsidera ng kanyang kliyente na magpag-plea bargaining agreement sa gobyerno kaugnay sa mga nalalaman ito sa pork scam. Gate pa ni Rivera, wala po ibang gusto si Mrs. Napoles kundi ang immunity sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Bukod sa pork barrel scam, bukas din anya si Napoles na maging state witness sa anomalya naman sa Malampaya Pond. Una na nagpahayag ng pagtutol ang Malacanang na maging state witness si Napoles, lalo na't duda ang palasyo sa motibo ng paglalabas na mga listahan na sangkot sa pork barrel scam. Samantala, paglabas ng katotohanan sa PDAV scam, panalangin ng Arsobispo ng Cebu. Mula RMN Cebu ang kasama mo sa balita, Ken Galinea. RMN Report! Panalangin ni Archbishop Jose Palma na lalabas ang katotohanan sa investigasyon ng pork barrel scam. Inihayag ito ni Archbishop Palma sa kabila ng paglabas ng iba't ibang listahan ng mga pangalan ng mga taong idinawit sa pork barrel case at hindi malaman kung alin ang nagsasabi ng katotohanan. 8 mga dati at incumbent congressmen mula sa Cebu ang nasa listahan ng mga mambabatas na isinangkot sa pork barrel scam. Ayon kay Archbishop Palma, ang lahat ng mga
pinangalanan sa listahan ay dapat na mahusgahan kung may kasalanan o wala base sa mga totoong ebidensya sa reklamo. Kasama mo sa Arimen Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. RMN News Nationwide. Hindi nalulugi at lalong hindi mismanage ang PhilHealth. Itong inihayag ng Malacanang kasunod ng reklamo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na hindi na nila kikilalanin ang PhilHealth members dahil iniaabot o umano ng 6 na buwan bago makapagbayad ang ahensya. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na nagkaroon lamang ng problema sa sistema dahilan upang ma-delay ang mga reimbursements. May commitment na po ang mga regional offices ng PhilHealth na bilisan. Ang normal processing time is 60 days. But I think there's been already a continuous discussion with PHAPI. Bago kasi yung sistema, we're now doing on a case-based payment system. So there are some birth pains. But hindi ito because of mismanagement, but nagbago ng sistema. So the PhilHealth is adjusting to the new system. But hindi naman lahat ng hospital madidelay ang bayad. Iniyag naman ang kalihim na re-resolbahin ang nasabing usapin at hindi tatakasan ng PhilHealth ang kanilang pananagutan sa mga pribadong ospital. There's no commitment from government not to pay. Naantala lang. But the commitment of government is to expedite the payment system, and may commitment naman talaga ang gobyerno to pay what is due to the hospitals. So the government will not renege on that obligation. That's why there's been a constant discussion with the government. Iyon po mga kasama ang tinig ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda. Posibleng mantala na isang buwan ang pagsimula ng El Nino sa bansa ngayong pong Hunyo. Batay sa pag-aaral ng Pag-asa, bumabagal ang pag-init ng tubig sa Pacific Ocean dahilan upang mapabagal ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas na inaasahan sana ngayong buwan. Papasok po ng Hunyo at Hulyo. Ngunit, posible raw yan ay maramdaman sa buwan na nga ng Hulyo hanggang Agosto. Sa pagtama ng El Nino, pinaminon sa bansa, inaasahan po matinding tagtuyot sa Luzon at Visayas, habang posibleng pumasok naman ang malalakas na bagyo tatama sa Mindanao, partikular sa huling quarter ng taon. Nabatid ng abnormal na proseso sa Central at Eastern Pacific Ocean ang nagdudulot ng El Nino sa bansa. Ilang eskwelahan naman at barangay dyan sa Zamboanga City naputulan ng kuryente. Mula RMN Zamboanga, ang kasama mo sa balita, Melanie Guanzon. RMN Report. Ilang eskwelahan at barangay hall ang naputulan ng kuryente ng Zamboanga City Electric Cooperative o SAMSELCO dito sa lungsod. Isa na dito ang bagong gusali ng Don James Elementary School sa Santa Catalina na umabot sa higit 100,000 ang utang sa SAMSELCO, at ang bagong barangay hall sa Arena Blanco na bago lamang na i-turn over ng kontratista sa lungsod ng Zamboanga. Ang mga utang na ito ay ang hindi pagbayad ng kontratista sa paggamit nila ng kuryente noong ginagawa pa lamang ang mga gusali. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nangyari dahil ang malaking utang rin ng sangguniang panglungsod sa SAMSELCO dahil sa hindi pagbayad ng kontratista bago nila i-turn over ang proyekto sa lungsod. Maliban dito, kamakailan lamang inirekomenda ng Konseho ng Lungsod ng Zamboanga ang Local Government Unit upang imbestigahan ang utang ng Zamboanga sa Zamboanga City Electric Cooperative o SAMSELCO. Matatandaan, muntik nang maputulan ng kuryente ang local government noong Mayo 15 dahil sa utang nito na 29 million pesos, subalit pumasok ang mga ito sa isang kasunduan. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Melanie Conson, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Tumagsak ang ranking ng Pilipinas sa 2014 World Competitiveness Yearbook na International Institute for Management Development. Kinumpara po ng IMD ang ekonomiya ng Pilipinas sa 6 mga bansang tinatawag nilang Global Competitiveness Ranking. Sa ulat nila, bumaba ang ranking ng bansa sa pang-42 na pwesto mula sa dating 38. Last year, sinasabing kabaligtaran niya ng performance ng ating bansa noong 2013 kung saan ay tumas pa rin ang ranking sa bila ng mabagal na exports at mahinang stock. RMN Report. RMN News Negosyo. Mga kasama, nilusad po ng DA, Department of Agriculture at Department of Education ng Agri-Pinoy Gulayan sa paaralan forum sa 37 elementary at 10 sekundaryang paaralan sa bansa. Layo nitong itaas ang interes ng publiko sa nutrisyon at malusog na pangatawan sa pamagitan po ng pagtatanim ng mga gulay. Ayon kay Regional AFP,
Original AP GPP Focal Person Ana Aying, masusolusyonan ang mga problema sa gutom at malnutrisyon sa pamamagitan po ng proyektong ito. Isinusulong ng project ang seguridad ng pagkain sa mga pampublikong paaralan at sa komunidad. Sabi naman ni City Schools Division Superintendent Victoria Perez, wala pong gagastusin ang paaralang kasali dahil ang Agriculture Department mismo ang magtatanim ng mga gulay. RMN News Abroad. Sa Thailand, pinulong ng Thai Army ang gobyerno at oposisyon para masolusyonan ang political crisis sa kanilang bansa. Una na pong isinailalim ng Thai Army ang Thailand sa martial law para mapanatili ang kaayusan sa bansa sa harap na rin ng ilang buwang political crisis sa nasabing bansa. Inikayat ng leader ng Thai Army ang magkalabang grupo na magkasundo at resolbahin na ang krisis dahil hindi papayag ang militar na matulad sa Ukraine o Egypt ang Thailand. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines, inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon pong Webes umaga, May 22 na tayo, 2014. Sa mga taga Bacolod, susunod na dyan sina kasamang Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News Diretso Balitang Cagayan o Balitang Bacolod sa kami tumandok nga Bacolod no, banto ka talaya. Sa may RMN Bacolod, DYHB 747 Bacolod. Pwede niyo pong mapanood ating pagbalita ngayong alas 7 na umaga mga kasama. Sa YouTube po, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko muli. Ako si Buddy Uberas at Rod Marcelino po. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 7:17 na. RMN